sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ayun ang... Sa prayer rally ni dating Pangulong Duterte nito lamang linggo, January 28, 2024, walang alinlangang inakusahan ni dating Pangulong Duterte si PBBM na gumagamit di umano ng bawal na droga. Bangag noon, bangag ngayon. Nabanggit niya rin na may ipinakita sa kanyang ebidensya, ang PDEA, nung siya ay mayor pa. At naroon nga daw ang pangalan ng Pangulo sa watchlist. Pero itong paratang na ito ay mariing pinabulaanan ng PDEA. Ayon sa PDEA, naging mayor si dating Pangulong Duterte mula 1988 hanggang 1998, 2001 hanggang 2010, at saka 2013 hanggang 2016. At ang PDEA ay naitatag lamang noong 2002. At noong aktibo na ang PDEA ay naitatag rin ang National Drug Information System, na siyang kumukuha at nag-iipon ng mga information galing sa law enforcement at intelligence agencies. At ayon sa records ng NDIS, mula 2002 hanggang ngayon ay hindi kailanman napasama ang pangalan ni PBBM sa watchlist. At kahit sa interagency drug information ay nananatiling wala sa listahan ang pangalan ni PBBM. Ngayon pinasinungalingan ng PDEA ang mga sinabing ito ni Pangulong Duterte. Sino naman kaya ang magtatanggol sa kanya at sasabihing joke lang ang mga sinabi nito? Abangan na lang natin kung ano pa ba ang susunod na mangyayari rito. Tandaan natin, ito ay ating bansa. Ipagdasal na lang natin na sana ay maging maayos ang mga pinuno natin at kung paano nila patatakbuhin ang ating bansa. Hanggang sa muli magkita at magkarinigan tayo, ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapalalang huwag tulugan ang inyong karapatan.